magkano yung all-in. Okay, paliwanag nga kung ano yung binabanggit mong tara. Ano ba yung nangyayari pag nagbibigay ka ng tara? Pag nagbibigay po kayo ng tara, syempre po, yung shipment mo, mapapabilis. So, katulad po nung sa akin, halos lahat ng shipment ko, green lane po siya. So, pagka green lane po kasi siya, hindi na siya kailangan ng document inspection, hindi na rin siya kailangan ng physical inspection. Marami rin siyang nalalagpasan na proseso sa Bureau of Customs. Mabilis siya nakakalabas ng Bureau of Customs. So, yun po yun, pagka may tara po. Sino nag-impose ng tara system na ito sa mga taga-Bureau of Customs? Hindi ko po alam kung sino nag-impose, Your Honor. May kilala ka ba na nakinabang sa tara system na ito? Nakinabang, siyempre lahat po sila yung sa, mga taga-Bureau of Customs po. Lahat po sila na binibigyan ng tara. Nakinabang po silang lahat. Magkano kada isang container yung ibinibigay ninyo? Hindi ko na. Ang all-in ko po kasi 170,000 po eh. So, pero kasama din rin po kasi doon yung duties and taxes at shipping line. Siguro po pagka nakuha ko po yung mga affidavit ko at dokumento ko, masasagot ko po yan. Nakakailan ka kada isang linggo na container na nailalabas mo na binabayaran mo ng 170,000? Umabot po ng 100 po kada isang linggo. Ano-ano yung mga laman nun? Ayun po, mga general merchandise po. So, saan at kanino ka nagre-remit? Iba-iba po. So, meron, katulad nga po, nabanggit ko po sa Davao Group, isa po yan. Sa mga taga-Bureau of Customs din po. So, yan po, mga nagre-remit po ako sa kanila. Ibig mo bang sabihin, pag hindi ka nagbigay ng tara, hindi lalabas yung shipment mo sa customs? Opo, kasi po, sila po yung may authority. Nung panahon po na yan, binuo po yung command center. So, yan pong command center, nasa kanila po lahat ng authority na mag-alert. Pero ayun nga po, dahil sila lang ang may authority na makapag-alert, tsaka makapag-release din ng container, nasa kanila din yung responsibilidad. Tuwing may, yan po, sa nangyari po sa amin, ganyan. Dapat po kasama rin sila dito sa kaso namin. Paano pag halimbawa yung container mo legit naman? Okay naman yung mga nakalagay. Nagbibigay ka pa ba rin ng tara para doon sa mga container na legit naman? Opo. Lahat po ng container po, tingin ko po subject po one way or the other sa tara system. So nagbibigay ka para hindi ka ma-harass, tama ba? Ayon sa iyong affidavit. Opo, yes po. Ako naman, hindi ko... Ang gusto ko lang naman magnegosyo sa totoo lang po eh. So, kung sino man yung mga binabanggit nilang mga tao nasa likod nito, binabanggit nila sila Paulo Duterte at si Mans Carpio, sila po yung mga nagbabanggit nun. Bakit parang napakabigat, no? Napakatindi ng impluwensya ni Jojo Pabot sa Bureau of Customs? Ay, explain ka nga ito. Hindi ko rin po alam eh. Siguro may mga kilala lang kasi siya. Ayun nga, nagkataon kilala niya ito yung mga taong to sa Davao Group. Tapos kilala rin niya itong si Big Brother, si Allen Capuyan. So marami siyang kilala mga may impluwensyang tao. Kaya yun siguro, kaya malakas din ang impluwensya niya sa Bureau of Customs. Nagbibigay ka ba ng pera kay Jojo Pabot? Opo. Nung simula po, nagbibigay po ako sa kanya. So, pero dumating yung panahon na hindi niya kaya, so inirefer na niya ako doon kila Tita Nani. So, yun, nagbigay na naman ako doon sa kanila, sa Davao Group. Ayun po. Yun po yung storya ng kay Jojo pa. Paano mo nakilala si Tita Nani?
yung tinatawag mong tita Naning na pinakilala ni Jojo Bacol sa'yo? Ayun po, siya po, pinakilala lang niya sa akin yung mga taong yun, yung nga raw yung Davao Group. Tapos, sinabi nila sa akin nga na hindi ka lang makapag-transact sa Bureau of Customs kung hindi ka sasama sa amin. Ayan. At kailangan may enrollment fee na 5 million. So, pinapapunta nila ako sa Davao noon para daw i-meet si Paulo Duterte. At may text po ako niyan eh. Ano po yan? Sinubmit ko po yan sa dati pa noon pa sa Senate investigation. Tsaka dito rin po sa Congress. So yun po yung ebidensya ko kay Tita Nani. Ayun po, lumipad po ako ng Davao noon dahil sa utos nila. At ibinigay ko yung pera kay Small Abellera. Sinundo muna ako ni Jack. Siya yung wala naman kaming doon sa sakyan. Sinundo Sandali kami. lang, Mark.